Hello, good evening again sa lahat, sa mga viewers natin dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito po tayo nakatutok ulit sa webinars in behalf of RNFX. This is your host, Bistek. Okay? Yung topic natin tonight, yung itatakol natin is about the MetaTrader 4. Paano pa tayo mag-access ng MetaTrader 4, paano pa tayo mag-download, tsaka mag-install galing po sa RNFX website. Okay, first of all, thank you so much for my team, to my Sir Matt, Country Manager, to Sir Norris and Sir Harold, para po sa mga nagtatanong o kailangan magpa-assist ng kanilang mga accounts, pwede niyo po silang kontakin or ako para po ma-assist like sa mga verifications, saka sa mga deposits, saka sa withdrawals. And also sa referral program, competitive referral program po ni RNFX na pwede po tayong kumita based on the trades, lots, commissions. Okay? And also meron din si RNFX na possible magandang advantage at pwede natin i-take advantage yung kanilang VIP room, no? Since na magde-deposit na rin po tayo, so kailangan po natin yan i-take advantage kung ano po yung binigay ni RNFX na benefits na ano meron sa VIP room, yun po yung pwede tayo mag-chit-chat with the traders worldwide. And pwede rin po mag-request ng mga chart analysis, no, sa kahit anong mga currencies. Okay? So, tonight, yung itakol natin is paano tayo mag-start from the scratch, no? Galing sa website ni RNFX. So, share lang ako ng screen. And by the way, habang sa mga viewers dyan na nanonood, nagbabiyahe, mag-ingat po kayo. And nasa bahay nila, so feel free na maging komportable po kayo sa pag panonood ng webinar natin. Sana po meron po tayong natutunan sa mga basics kasi bago po tayong magpasok sa mga malalalim na pagtitrade is kailangan po natin alamin yung mga basics. Okay? And yung nakita niyong share screen ko now is yung nasa Google Chrome browser. So, from here, mag-search po tayo. Type po natin yung website ni RNFX. And sa wala pang account, pwede po tayong mag-register. So, ilagay lang po natin yung profile, login details natin, yung name, last name, yung email, yung residence, country residence nyo, yung contact numbers, and yung password, and then click the register now. At meron po kayong matatanggap na notification sa email nyo. After that, merong login na nagbibigay, no, yung email tsaka password. So since may account na po tayo, so pwede po tayo mag-direct to login here. So, ah, before nga pala, wait. So nasa dashboard po tayo ni RNFX. Merong nagtatanong, paano po kami gumawa ng demo account? So, from this website, yung direct mismo, pwede po tayong gumawa ng account dito. Ito nakalagay.
pwede naman po mag-ano, asan na yung demo? Hindi ko na. Well, anyway, like example here, gawa po tayo mag-create po tayo ng account. And yung email ko is rnfx. Para po gawa po tayo ng account from scratch. So, in yung trading account, pwede po tayong pumili ng random, kahit ano na muna. USD leverage. Password. Pwede. So, click register now. Close and go to portal. Check. So, meron ba tayo natatanggap? Ito po, required documentation. So, click natin yung link para po yan sa pag-verified ng ating account. For verification, mag-upload po tayo ng mga documents like UMID, passport, tsaka driver's license, tsaka national ID. So, since nandito na tayo at hindi po tayo makapag-verified, since for demo purposes, so, first of all, kailangan po natin i-verify yung account bago po tayo mag-deposit para iwas po sa future issues, no? Uh, Required naman talaga yun yung mag-verify ng account para naman sa, naman sa deposits, withdrawals. And then, since assume na nakapag-verified na po tayo and then nakapag-deposit na po tayo, next po natin gagawin is mag-download po tayo ng MT4. So, from your dashboard on the left side panel, click nyo po yung tools or the trading platform. And yan, dito. Mag-download po tayo ng MT4 Standard Advanced for Windows para po sa PC yung tutorial. And kung sa cellphone naman, ito naman, click nyo naman to kapag naka-mobile tayo, no? Download nyo lang at i-install. So, sa PC naman, ito, download natin. Waiting for the downloading. Ang bagal ng internet now. Well, let's assume again na, wait, post ko, cancel mo. Ulitin ko. Okay, yun. Mabagal talaga. So, I assume na nakakapag-download na po tayo at saka nag-open na po tayo ng nasa downloading files na po, no? So, mag-i-install lang pa tayo. Next. Proceed. Tsaka mag-install. And then, i-open niyo po yan sa desktop. So, pag open ng desktop, kunwari nakapag-install na po tayo ng
Yun, ito ng MT4 ni RNFX. So, paano po tayo gagawa ng, paano po tayo mag-open ng account? Or, pwede kasing mag-open direct sa MT4 and pwede rin dito sa dashboard or sa portal ni RNFX. So, example, ito na po yung RNFX natin, yung demo to. So, from here in the left side, so makita natin yung accounts dito. So, right-click yung account and then open an account. Pwede po mag-check or mag-create ng demo. Dito po tayo pwedeng mag-demo, open ng demo account. So, next lang po natin, new demo account. Ilagay nyo lang yung name, yung email, saka yung amount. Lagay lang natin, example, 5. So, 1,000. Yan po gumawa ng demo account. So, i-note nyo po ito. Kaya i-note po. Yung login account po ito, i-paste siya. Yung password, investor password. Ano nga ba yung investor password? Yan po yung investor password. Pag meron po kayong tao na ipapatingin ng inyong laman ng account nyo na hindi po nila pwedeng i-access for viewing purposes lang po siya. Ibigay nyo po yung login number account at saka yung investor, makakapag-view po sila ng account nyo po, yung history nyo, lahat, yung trades nyo, ma-view nila. Pero hindi po nila ma-access. Kapag ma-access naman, yung gamitin nyo is yung password nito. Ito po yung pwedeng makapag-access kapag ito po yung password ginamit niyo. So, okay, finish. So, nakita nyo na, nakapag-create po tayo ng demo account dito. Ito yung sa ilalim. So, ilan yung nilagay natin? So, 5,000. And, ito yung ginawa natin is nag-demo tayo. Gumawa ulit tayo ng account from RNFX sa portal ulit. Okay? Ito tayo ulit yung screen ni RNFX. Pwede po tayo dito sa upper left panel ng dashboard natin. Open new account. So, create tayo. Meta trade. Create tayo ng live floating spread. Yan po yung standard account. No? Sa mga pag-explain ng mga yung per account type nito, na-explain na ito yata ni Sir Norris tsaka ni Sir Matt. So, for reviewing na lang, yung live floating spread to yung pinaka-standard na ginagamit. Yung mga live zero fixed spread, yung may mga explanation nun. No zero, no commission, zero spread, absolute, tsaka yung cent account. So, assume mag-open tayo ng live floating spread, USD, at tsaka 100% unlimited sharing bonus. Tsaka yung bonuses is na-explain ko rin no sa I think last week. So pwede niyo yan i-review at panoorin niyo po ulit. And then mag-check lang po and then submit. So yan, nag-submit po tayo ng request. So ibig sabihin, i-check po natin yung email natin. Yun, meron pong your live account has been approved and matatanggap niyo po yung login details, the password, and the RNFX reel, yung server. So, paano natin yan ilagay? So, piyahin ko lang to sa notepad ko. So, again, pupunta po tayo sa MT4 app. I-login natin po yung binigay ni RNFX na account, tsaka yung server.
Pwede po tayong right-click sa account, login to trade account. Kapag may account na po, pwede po mag-direct sa login to trade account, yung open an account, yung hindi pa tayo nakagawa. Login to web trader, magkaiba po silang portal. Gaya po kanina, yung before po tayo nag-download ng MT4, meron doon download web trader. So magkaiba rin yun. Login to trade account. So yung binigay niya kanina, is sinave ko, tsaka yung password. And yung server real 7. So save an account information for future purposes. Yan. So andito na yung account natin. Yan. Live na po yung ginawa natin. Live account na kapag galing po kay RNFX sa website. Lahat po yan live. Okay. So na-check na po natin paano mag-install galing sa website ni RNFX, paano gumawa ng demo account, and paano mag-login galing sa ginawa natin account sa portal ni RNFX sa website from browser or portal ni RNFX to the MetaTrader 4 application. So since ano po yung mga dapat natin kailangan gawin after ng pag-login na paggawa ng account. Yung sa left side natin dito, ito po yung nakita niyong R accounts. Yung RNFXBM, yan na po yung may mga, makikita niyo ko kapag real kasi may naka-indicate naman po na real at saka demo. Yung demo, pwede po tayo mag-create na dito lang lagi sa accounts, right click lang po natin or hindi po siya pwede sa double click. So sa right click po siya gumagana. Yung web trader naman, pareho naman silang pwede kang mag-trade, mag-access ng trade, mag-login ka ng mga details mo, but magkaiba sila ng platform. Kasi si MP4 at saka si web trader, magkaiba ang platform. Magkaiba yung access nila at saka yung mga tools. Para magkaiba rin yung shape. Mostly ginagamit na yan kapag gusto mo siyang i-open to other browser. Browser type kasi si web trader eh. Kaya po siyang tinawag na web. Si browser type siya. And after na natin, so kailangan natin importante sa lahat yung mag-verify ng account. And after mag-verify ng account, pwede na mag-start mag-fund. So, common questions, okay? Common questions, pwede ba kaming mag-deposit through GCash, through USDT cryptocurrency? Yes. Dito natin yan makikita sa dashboard ni RNFX on your left side panel nasa under transactions. So under transactions, deposit. Hanapin natin para mag-familiarize natin yung platform ni RNFX, no? Please always use the approved deposit methods in your client portal. Ayan, may pinalabas si RNFX, no, for your information. We will never ask you to deposit with any other method. Yung ibig sabihin, kung ano po yung unang ginamit natin sa pagde-deposit, sana yun din yung gamitin natin for withdraw. Okay? So, um, common ito kapag gusto niyo sa crypto, deposit here tayo sa digital assets. At saka yung availability lang dito is BTC tsaka USDT. Lalabas naman po kung anong network siya. So ayan, ERC20 or TRC20. Kayo pong pwedeng pumili. Kung anong network naman, based naman sa USDT deposit. For the meron din Skrill. So, para si Skrill, parang same din la kay PayPal. For the local agent, ito naman yung pag
gamit sa pag-withdraw using cryptocurrencies. So ito yung gagamitin natin kapag USDT. Okay? Local bank transfer, dito makita yung PayMaya at saka yung mga GCash. Example, address, amount, 50. Minimum. E-wallet for the GCash, online bank wire, online bank transactions, ATM online payment, parang hindi naman masyado itong ginagamit. Cash payment, tsaka QR code. Mostly taga sa online bank wire at e-wallet. Yung online bank wire, yan naman po yung mga BDO deposits natin. Lahat ng mga banks, BDO, BPI, Union Bank, etc. For the e-wallet, so makita natin yung GrabPay, CoinsPay, Gcash. Okay? Same thing sa pag-withdraw. For the withdraw naman, transactions and click lang po natin yung withdraw. For the internal transfer, kapag meron po kayong account, maraming account na ginawa dito, no, sa open yung account, so marami tayong account. So, assume na kamali po kayo sa pag-deposit ng account number. Pwede pa rin po yan i-transfer sa ibang account number nyo. Pwede rin i-transfer lalo na kapag marami po kayong account types na paiba-iba. So si account 1, merong laman, merong funds na 100 USD. So gusto mo siya i-transfer to account 2. So pwede mo yang gawin through transactions, under transactions, yung internal transfer. Pag-click na internal transfer, lalabas po yan dito. So example, si standard no bonus, meron, assume merong 100. I-transfer mo, select account to, i-transfer mo sa other account mo. Yung internal transfer, hindi po siya pwede to other account numbers. Only lang po sa only lang sa personal account numbers natin. So, hindi po siya pwedeng ipasa mo, i-transfer mo sa kaibigan mo or kanino. Personal nyo lang po talagang ginagamit yung account number. At yung history nyo, pwede nyo makita. Merong nagtatanong, madali lang po ba yung deposit at saka yung withdraw? Yes. Na-experience ko po mabilis po yung deposit, mas mabilis din yung withdraw nila. And yes, ito. Merong nagtatanong, paano po kaming mag-paste ng promo codes? Dahil meron po kaming gustong i-kopya ng mga master traders. So ito na naman sa mga master traders natin, magbibigay po sila ng promo code. From your dashboard, on the left side again, create po tayo ng account. Again, take note sa per account ng promo code is isa pong pwede nating gawing account. Okay? Wala naman pong problema kung gusto niyo i-unlimited as long as meron kayong fund na ipapasok. So, mas mabilis kapag meron po kayong master trader na ikakopy, kunin niyo lang po yung promo code. Disregard na yung sa ilalim. Okay, disregard. So, meron po tayong promo code, assume may number na nilagay, paste na po yun natin, then submit. So, after ng submit, mag-create po siya automatic kung ano po yung sinet niyang sa settings. Like kung magkano yung leverage, anong account type yung ginamit niya. Matic na po yan gagawa sa inyong sariling account. Siya na po yung account as long as meron pong promo code. Okay? So, after nyan, automatic na po yan. After nyan, pwede nyo na pong i-fund yung ginawa nating mirror account. Mirror account yung sa tinawag natin promo code. Kasi magme-mirror pa tayo sa master trader. Yan po yung promo code na gagamitin natin para makopya yung master trader. Okay, so ano pa ba? On your dashboard, makita mo yun. Dito mo ma-check kung ilan yung accounts nyo at saka anong account type yung mga
kinuha nyo. Ayan, merong mga details na nakalagay, anong server leverage, account type, sa dashboard natin dito. Yan po. Sa profile, dyan yung makita yung mga documents na kailangan i-upload, trading request sa trade copier. Soon po, magla-launch po yung trade copier, the social copy trading ni RNFX. So, i-announce po namin yan. Same thing with the RNFX cards, no? And yung sa education naman, merong nagtatanong, paano po kami maka-attend sa education? So, I mean sa webinars. Click nyo lang po yung webinars. Makita niyo po yung mga upcoming schedules ng webinars para updated kayo lagi. Ayan, kung gusto niyo manood ng English, pwede po kayong mag-attend. Kung gusto niyo ng strategy about the ICT, register, click niyo lang po. And for the Filipino naman tayo yan, that's ngayon, sa MT4 platform. So, example, click natin yan. Or register. Para po sa new client kapag wala pa po kayong account. So, para direct na po siya na mag-create ng account. For existing client, example tayo, existing na, lagay nyo lang. Register now. Kasi sa every webinar, every subject na niregister nyo, dyan po kayo makakatanggap ng Zoom link sa inyong email. Wala na kasing direct na Zoom link eh. Kaya gaya ng ginawa namin on the first 2 months. So now, kailangan na po talagang mag-register. So kapag existing ka naman, yun ang ginawa natin. Register lang sa may existing client. So upcoming webinars, so check natin yung email. Hindi naman pala siya gumawa ng account. So meaning to say, kapag malayo pa mag-update or magre-remind si RNFX inyo through email na malapit na yung mag-start yung pinili nyong subject, no? Or webinar. Okay? So may mga questions kayo dyan. If ever may mga questions pa kayo regarding sa mga accounts ninyo sa pag-access ng MT4 tsaka yung RNFX na website, no? Feel free to contact us, Sir Norris, Sir Harold, ako. So, pwede niyo po akong i-add through my Facebook account, that's Mystic Trader. And pwede niyo rin po akong um, support po sa YouTube channel to, Mystic Trader na rin. Lahat po ng mga webinars na piniplay ko, pwede niyo po yan mapanood recorded. So, pwede niyo pong paulit-ulitin para po ma-familiarize niyo po yung mga uh, kung anong dapat gawin para sa bagong magpumasok sa trading. Tsaka yung familiarization, kailangan niyo pong alamin yung mga informations, the basics, para po one at a time, no? Para makapag-aral po tayo ng Forex. Saka bago po tayo mag-deposit, kailangan po natin mag-verified muna ng mga accounts. Tsaka na-share ko na rin po kung paano po gumawa ng demo accounts at tsaka live account from MT4 at from the IronFX website. Okay, so I assume na wala naman questions. Wala naman pong questions. If there is further questions, so chat na lang po ako sa Facebook account ko. And yes, okay. Okay, so are we good? Good na po tayo. And see you on the next session again. So, kailan ulit yung next session? Check natin. The next session is the February 14, that's Wednesday. Introduction to CFD. Okay, that's Iron FX team MT4. In the introduction to CFD markets is every Wednesday.
MT4 platform navigation risk management is every Thursday, like gaya ngayon. Dinidiscuss yung mga MT4 about sa MT4, tsaka yung mga RNFX navigation. So, February 16, that's Sir Norris, Fundamental Analysis, Cross to Technical Analysis. And yes, introduction again. Dito niyo po yan makikita. Kapag interested talaga kayo, register niyo lang. Merong account, may existing account, or walang account, pwede. And yung sa akin, live trading po tayo sa February 23. And pullback trading with Sir Norris. And introduction and MT4 navigation. That's all for whole February. Okay, so sana po makapag-register po kayo and join. So, thank you so much po, everyone. Thank you po ulit. Bye-bye.